Mga salita ni VP Sara naging mitsa sa pagtanggi ng ICC sa hiling ni dating Pangulong Duterte. Dahil dito nanindigan ng ICC na hindi makabubuting payagan ang pansamantalang paglaya ni Duterte dahil sa mga pahayag na maaring makasagabal sa proseso at magdulot ng banta sa seguridad ng korte. 8 pahinang document filed August 28 but uploaded to ICC website September 12. ICC Deputy Prosecutor Main Manjahi Nyang maintained that it remains necessary for the ICC to continue holding the former chief executive in detention. The continued detention of Mr. Duterte remains necessary as siyempre kukontrahin ng prosecution kasi ibig sabihin parang wala ng pag-asa na matuloy pa yung trial. Parang yung nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Effective mga kababayan pala yung kakadaldal ni Sara Duterte doon sa Dahig. Bakit na niya Mr. Maravillas? Ito yung sabi dito sa balita. Mga salita ni VP Sara naging mitsa sa pagtanggi ng ICC sa hiling ni dating Pangulong Duterte. Dahil dito nanindigan ng ICC na hindi makabubuting payagan ang pansamantalang paglaya ni Duterte dahil sa mga pahayag na maaring makasagabal sa proseso at magdulot ng banta sa seguridad ng korte. Kaya mga kababayan, hindi na pinapakwento ni Attorney Nicolas Kaufman si Sara Duterte kung ano nangyayari doon sa kanyang tatay habang nasa kulungan. Pero ang problema, si Sara po, hindi man mapigil ang bibig, sige din ang dalda. Ito yung report ng GMA News. Sabi dito, Deputy Prosecutor Manjahi Nyang cited in a submitted document when explaining why former President Rodrigo Duterte's continued detention remains necessary. Sabi po dyan, on July 19, sabi po ni Nyang, Sara Duterte, the current Vice President of the Philippines, spoke in front of a crowd in The Hague and was interviewed afterward. During this event, she repeated the claim that Mr. Duterte was kidnapped by the ICC and stated that it was illegal to bring him to the court. She also told supporters, supposedly in jest, that she had discussed breaking Mr. Duterte out of the ICC detention unit with a colleague. Yan yung sinabi ni Sara na i-jailbreak natin anya si Tatay Digong. Ginamit ngayon na argumento ni Nyang para hilingin po sa korte na wag dapat paintulutan si Digong na mapagbigyan yung request for interim release. Ito yung pinakalat mga kababayan ni Sara Duterte nung pumunta siya doon sa Dahig. Pakinggan ninyo po. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumato kay PRD, 16 million. 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC detention center. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumato kay PRD, 16 million. 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC detention center. Yun ang ginamit na argumento po. I-jailbreakan niya si PRRD. 16 million, ginagatungan niya yung mga bumoto. Pumunta daw doon sa Dahig para i-jailbreak si Digong, sabi ni Sara. Ginamit ngayon ng prosecution para kontrahin yung request nila sa temporary release. She also told supporters, supposedly in jest, that she had discussed breaking Mr. Duterte out of the ICC detention unit with a colleague. Yung sabi ng isang Marcos loyalist na si Benji Contreras, hindi talaga nag-iisip si Sara Duterte Carpio sa kanyang mga pinapahayag tungkol sa ama niyang si Digong. Ang kanyang mga sinasabi, maging ng mga supporters nila ay ginagamit na laban sa request nilang interim release ni Digong. Tuloy-tuloy nilang pinapahamak yung kanilang mga sarili. Ulitin natin, mga kababayan, yung sinabi ni Napoleon Bonaparte, never anya interrupt your enemy
when he is making a mistake. Kaya, hayaan lang natin sila. Si Sara, si Digong, yung mga abogado niya, hayaan lang natin sila na dumiskarte. Dumaldal ng dumaldal. Sabi ni Maria Cecilia Camba, ayan na, mahirapan na sila. Ilabas si Digong, kahit mga abogado ni Digong noon, sinasabi, kidnapping ang ginawa ng ICC. Sabi ni Yolanda Velasco, Sara and her big mouth. Yan ang nagpahamak sa kanila. Kahit nga si Digong, yun ang nagpahamak sa kanya. And sa analysis natin mga kababayan, yun ang dahilan kung bakit gusto nila dapat hindi matuloy ang confirmation hearing. Kasi po, pag natuloy ang confirmation hearing, tuloy-tuloy na po yung trial. Ipapahamak mismo ni Digong yung kanyang sarili sa kanyang mga testimony. Self-incrimination. Ang gagawin ni Digong mga kababayan, kaya ang strategy ng abogado, kalimot, may amnesia niya si Digong, hindi na makarecognize, hindi niya maalala yung mga nakaraan. Bakit pa ninyo ibabalik sa Pilipinas kung di naman di niya naalala? Kung pati yung bansa niya, hindi na niya maalala. Walang rason ibalik ninyo, hindi naman niya maalala. At mabuti dyan sa ICC kasi katabi lang ng kanyang detention cell, hospital po. Kung ibabalik yan dito sa Pilipinas, yung bahay niya, wala man hospital doon sa katabi. At mahirapan para magastos, para sa pag-arap sa hearing. At kung hindi na magkapagsalita si Digong, kasi hindi na niya maalala yung mga nakaraan, may mga recorded man siyang sinabi noong kanyang panahon bilang presidente at noong investigasyon ng Quadcom, pati ng Senado. Yun na lang ang i-replay to confirm na talagang ipinag-utos niya. Walang remorse, proud na proud si Digong. Hanggang ngayon, kahit sinasabi ninyong hindi na maalala, pero hindi man po kami naniniwala na nagka-amnesia na si Digong. Ang paniwala ng mga mamamayang Filipino, nagdrama. Ang nagsasabi lang po, yung mga abogado, hindi man po mga doktor yung nagsabi, lamang sertifikasyon mula sa medical experts na nagka-amnesia na talaga si Digong. Si Nicholas Kaufman man lang ang nagsasabi. Ano yung latest ngayon? Prosecution to ICC. Duterte's continued detention remains necessary. Sa 8 pahinang document filed August 28 but uploaded to ICC website September 12, ICC Deputy Prosecutor Main Manjahe Nyang maintained that it remains necessary for the ICC to continue holding the former chief executive in detention. The continued detention of Mr. Duterte remains necessary as conditions set out in Articles 58.1a, 58.1b of the statute continue to be met. Sabi po ninyang, to ensure his appearance at trial, to ensure that he does not obstruct or endanger the investigation or court proceedings, and to prevent him from continuing with the commission of crimes or related crimes which are within the jurisdiction of International Criminal Court and which arise out of the same circumstances. The prosecutor pointed out several incidences that support the necessity of Duterte's continued detention, such as his family's rejection of the court jurisdiction. Tama. So yung mga argumento mga kababayan na isinosumiti sa ICC ng prosecution, galing man lang sa bibig ng mga Duterte. It cited several incidences wherein Vice President Sara Duterte claimed that the ICC kidnapped her father, that it was illegal to bring him to The Hague, that she jokingly plans to break him out of jail with a colleague, that the ICC was colluding with the Philippine government and that the government of the Netherlands joined in the extraordinary rendition of her father. Sa kabaga, yung argumento po ng abogado ni Digong, ni Atty. Kaufman, malabo na paboran at paniwalaan na babalik si Digong haharap sa hearing kung papahintulutan ang interim release. Malinaw na hindi nire-recognize ng kampo ni Digong ang jurisdiction ng ICC. Kaya pag nirelease yan, anong rason na makakabalik pa yan? Ibabalik pa para humarap sa hearing si Digong? So, tama po ang puntos, mga argumento ng prosecution. At yun pang pag-joke ni Sara na gustong i-jailbreak si Digong. Manifestasyon yun na walang sincerity sa kanilang sinasabi na ready silang ibalik si Digong sa hearing. Once pinagbigyan yung interim release, nakita ninyo na, pinahamak ni Sara yung kanyang tatay sa kanyang kakadaldal. The document likewise referred to the Vice President's statement
that her father repeatedly told her he would want to return to the Philippines if he's granted interim release. Mr. Duterte's desire to return to Davao City if granted interim release echoes his family's stated intention to ensure his return to the Philippines, the prosecution said. These examples demonstrate a pattern of the Duterte family refusing to accept the legitimacy of the legal proceedings against Mr. Duterte and should militate against granting his interim release, it added. Tama. Bakit mo ika-grant ang interim release? Hindi naman nga nila nire-recognize ang jurisdiction ng ICC. At ang akusasyon pa nila sa ICC, kinidnap si Digong. O diba? So malinaw yung argumento. Tama yung argumento ng prosecution po. Na dapat hindi talaga pagbigyan. It is necessary. Walang plano na bumalik. Kasi bakit babalik na sa kanilang paniwala, walang jurisdiction yung ICC? Kasi sabi dito, it also questioned the defense claims that the former president can give consent to specific conditions of his requested interim release if he is not fit to stand trial, which was the argument they used to request for an indefinite adjournment of the confirmation of charges hearing. Sa conflict po, bangga-bangga yung argumento ni Kaufman. Ano pang rason na babalik si Digong kung hindi na siya pwedeng mag-stand trial? Kasi nga, tinamaan na ng kalimot base sa kanilang sinasabi na wala man pong medical certification. Argumento lang, kwento lang po ni Kaufman. Lahat bumalik sa kanila yung kanilang argumento kasi gawa-gawa man lang po. And so, sabi po ninyang, the prosecution would strongly oppose any application for Mr. Duterte to attend the confirmation hearing remotely and notes with concern the defense contradictory submissions that Mr. Duterte could waive his right to appear at the confirmation hearing while simultaneously claiming that he is not competent to stand trial. Kontra-kontra po. Yan ang problema po sa nagtatahi-tahi ng kwento. Pag nagtahi ka ng kwento, talagang malata. At ito na nga po, nalata nila. At nang tingnan, suriing mabuti yung argumento, bangga-bangga, kontra-kontra. Conflicting claims. Kaya pati yung mga netizens po, hindi kumbinsido. Sabi ni Sosi, let him rot and die there. Sabi ni Lynn Santos, complete failure. Sabi ni Albert Sia, jail. Sabi ni Ramon Raimondo, bakit nyo ako iuwi? Hindi ko naman rin matandaan ang saan ako uwi. May amnesia na po. Sabi ng abogado, nalatado mga kababayan, ginawa lang nilang rason, gumawa ng kwento para kapaniwala nila kasi makakalusot sila pag amnesia yung defense. Yes, sabi dito, yung ICC prosecution rejects Duterte's appeal to adjourn indefinitely. Siyempre, kukontrahin ng prosecution kasi ibig sabihin, parang wala ng pag-asa na matuloy pa yung trial. Parang yung archive for wit ng impeachment ni Sara. Yes, sabi po ng prosecution, the proceeding against Duterte cannot be adjourned indefinitely on the sole basis of the defense reports and the conclusions and opinions of which are not accepted by the prosecution. The prosecution is in the process of engaging its own experts to assist in determining Duterte's fitness to participate in the pre-trial proceedings and to stand the trial. While the prosecution noted that it accepts that an adjournment of the proceedings may be necessary, it is still underscored that any delay should be limited to the time required for the chamber to expeditiously render its decision on the fitness of Duterte to take part in the ongoing pre-trial proceedings and to stand trial. Instead, the prosecution requested the ICC pre-trial Chamber 1 order additional medical reports or examinations Duterte as the defense reports provide indications alleging that he may be unable to meaningfully participate in legal proceedings against him. The defense allegations which are disputed by the prosecution need to be adjudicated upon with the assistance of medical experts who should be instructed to evaluate not only conditions relevant to the determination of Duterte's fitness to take part in the ongoing proceedings but also provide recommendations on any specific measures or adjustments that can be applied to facilitate his participation in these proceedings, sabi po ng
argumento po ng prosecution. So yan po, abang dinidili nila yung confirmation hearing, lalong matatalagalan si Digong doon sa detention cell sa ICC. Lahat ng may sala niyan, mga kababayan, yung defense, kasi sila yung cause ng delaying tactics. Kasi nga po, sabi ng mga observers, ayaw nila talagang iharap sa trial itong si Digong kasi siguradong aamin. Tulad ng ginawa sa Quadcom, inamin niya. Inutos ko niya talaga. Yan niya si Senator Bato. Dex squad din niya. Yan Yes. Senator, may I yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no excuse. Trabaho ng police yan. Trabaho doon ng pulis sa maging death squad. Kaya pag inarap mo sa trial si Digong, yun ang gagawin niya. Self-incrimination. Ididikdik niya yung sarili niya sa kakayabang, mga kababayan. Kaya ayaw nila yung strategy ng abogado, kalimot, ang ka-amnesia bigla si Digong. I-recorded po lahat yung mga admission niya, mga pinagsasabi niya rito sa Pilipinas. At naka-asumpa siya na magsasabi ng totoo, nothing but the truth. Diba, mga kababayan? Kaya ang strategy ngayon ng mga DDS, siraan yung ating Pangulo, si Martin Romualdez, para iupo si Sara. Pag nakaupo na si Sara, paniwala nila, mababago ang sitwasyon ni Digong. Pati ni Sara Duterte, pati ni Harry Roque. Malabo po, sabi ng Palasyo Malacanang, itong kaso ni Digong sa ICC at request ng abogado na pagbigyan yung interim release. Kailangan kasi may bansa na receiver. Sabi ni Lucas Bersamin, not within the purview niya ng yung interim release, not within our purview niya, ang Pilipinas. So, di malinaw po. Tama naman po talaga. Wala yon sa kapangyarihan ng ating bansa yung interim release. Kundi sa ICC, desisyon ng ICC judges. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.